The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Welcome mga kaututang dila sa aming new episode. This is Jay. This is Reggie. And this is Yopat. Okay, so ang topic namin ngayon is regarding dun sa issue between the Side A band and yung former member nila na si Joey G. Okay. Kasi lately may lumabas na issue na parang minabawalan na siya sa pagkanta ng Side A. Ng Forevermore. Alam naman natin, aware tayo, lumaki tayo sa mga ganyan. Kanta nila. Na sa kanta ng Side A na naka-attach talaga siya kay Joey G. Number nga tayo, you were just a dream. Yeah. Once knew, never thought I would be right for you. Kaututang dila, pinagbawalan kantahin ang Forevermore. Hindi pa naman tayo kumikita rito. Wala pa tayong kita. Baka maka-copyright kami. Wala naman kami sa tono, kaya wag na. So, ayun. So, ikaw muna, Pat. Sa akin kasi, di ba, lumaki tayo sa bandang yan. 90s at saka early 2000. Kapag kasi ako, pag sinabing Side A, ang naiisip ko talaga is mukha ni Joey G. Kasi hindi ko namumukhaan yung ibang banda nila. Yung bandmate. Oo, bandmate. Kasi talaga siya yung nakaport lagi. Siya yung harap. Boss niya yung naririnig mo. Siya yung nakaharap kasi. Yung kanilang kanta, wala naman halos mga background voice, walang mga second voice. Laging parang solo nga lang siya eh. I'll be fair lang din. Sa mga bandmates ng Side A, usually naman sa mga banda, lagi naman yung vocalist lang naman. Kahit nung panahon na River Maya nung naging si Rico Blanco, sino to? Dati si Bamboo diba? Kasi si Rico Blanco, lumalabas na siya kasama ni Bamboo. Kapag, pero, yung video ng... pero, makikita mo siya, pero hindi mo siya matatandaan talaga. Oo, si Bamboo talaga. Nung simula, nung pinakauna, usually, pag parang Eraserheads, si Ellie Buendia lang ang kilala mo nung una. Oo. Sa halos lahat naman ng banda ganun di ba? Parang vocalist, lead vocalist ang nakikita mo. Laging lead vocalist kasi yung camera rin naman sa music video dati, halos laging nandun lang sa kanya Nakakanta, siyempre. So, maliban na lang kung siguro ang banda is dalawa talaga yung lead singer. Oh, yes. May mga ganun kasi, di ba? Pero usually talaga yung lead singer lang yung ano. Kaya nga maganda yung pagkaka-blend ng Parokya ni Edgar kasi talagang lahat sila Hindi lang kay Kito nakatutok sa camera, talagang buong banda nila pag gumagawa sila ng music video. Parang naglalaro lang sila, parang nag-aano lang sila, hindi yung focus kay Kito. Kaya sa Parokya ni Edgar, talagang kilala mo si Vinci, kilala mo si ano. Tsaka meron mga highlights sila. Kahit hindi mo kilala yung pangalan nila. Yung mukha nila ay member ng Parokya to. Kasi nakikita sila sa camera. Ako talaga, pag nakita ko yung mukha ng Side A, siya lang talaga yung kaya imagine ko. Ewan ko kasi, siyempre bata tayo, yung focus natin nandun sa... limited lang din kasi limited lang natin yung focus nasa tao lang talaga kung sino yung pinapalakpakan. Kagaya ng example ko, Linkin Park. Nung time na yon, si Mike Shinoda tsaka si ang mapapansin mo lagi, si Mike Shinoda tsaka si Chester. Pero since pag nagbibideo rin kasi sila, makikita mo si Mr. Han. Nagaganon lang siya nung di ba? Sabi mo, nag-i-scratch siya, pero ba't kala mo, bigay na bigay.
Yung in the end na video nila, ganun. Gumagano naman yan. Pero, yun nga, feel na yung music. Pero makikilala mo sila. Unlike naman sa side A. Pero, ang issue kasi dyan is, pinagbabawalan. Ang side A kasi nag-exist pa yung banda. Nagbabalang ng ano. Unlike ng sample na natin, Eraserheads. Eraserheads, may mga gig na kinakanta ni Ellie yung kanta ng Eraserheads. May mga gig na kinakanta ni Raymond yung kanta ng Eraserheads. Hindi sila nagbabawal. Hindi sila nagbabawal. Nasa kasunduan din yan eh. Ang problema kasi, sa side A, binawalan nila si Joey G kasi siya lang yung umalis eh. Siya lang umalis. May side A pa eh. May side A pa eh. Kumuha sila ng bagong tsaka parang rin yun eh. Parang kinukuha mo yung bread and butter nung isang banda. Ikaw yung gumagamit. Ikaw yung gumagamit. Kumbaga, ang masasuggest ko rin, kumbaga, tama nga. Sabi nga naman ni Joey, Benin ba yun? Yung talagang nag-compose. Sabi niya, tropa ko naman yan, kaibigan ko naman yan si Joey G. Kaya lang, gusto ko rin na mag-grow siya as an artist na hindi na lang kasi kung nakakabit ka lang din ng nakakabit sa side A. Ba't umalis ka pa? Kumbaga, try mong gumawa ng identity ng sarili mo. As Joey G. Parang si medyo mahirap din talaga, di ba? Magbigay kong sample dyan is MYMP. Yung singer nila si Juris. Di ba nung umiwalay si Juris sa MYMP, meron siyang sariling mga composer siya. Nakilala na rin naman na siya. Isa pa si Freestyle. Nung nag-disband sila, di ba? Nag-disband talaga sila eh, na wala talaga yung style eh. Nag-disband sila. Si Tap Susara, kumanta siya ng sarili niya yung gusto kong magpaliwanag. Lalayo ka pa si Bambo nga, di ba, sa River Maya? Nagtayo siya sa sariling banda. Pero si Raymond, di ba? Nagkaroon sila ng, Sandwich. Si Raymond, Marsiga. Marsiga niyan yun. Si Raymond. Si Buddy. Kasi siya parang... Si Buddy ng Eraserheads din. Nasa siya ngayon? Sa Moonstar. Moonstar pa ba? Moonstar 88. Nawala na nga lang yung original singer ng Moonstar 88. Napalitan na ng bago. So yun, pwede naman tsaka nasa usapan nyo yan. Ngayon, kung hindi ka pinayagan, since sila yung composer, wala talaga siyang magagawa. Kasi ikaw lang yung kumanta. Ikaw yung nag-prod. Kasi out of nostalgia, syempre maraming kakampi kay Joey G. Nostalgia kasi boses niya yun. Boses niya yung nasa kinalakihan mo eh. Syempre pag nag-perform ng ibang tao, parang sasabihin, ay dun ako sa original. Iba yung tono, iba yung boses. Iba yung titla. Nangyari na rin yan. Speaking of, di ba, nabanggit ko yung Linkin Park. Patay na si Chester, RIP, idol, sobra. Si Chester namatay na after ilang years. Nagpalit kumuha ng bagong singer ang Linkin Park, babae. Lead singer. Ang daming nagbabash sa kanila na wag daw kantahin ang kanta ng Linkin Park na yung mga kanta na si Chester ang kumanta. Vocals ni Chester yun na aminin natin. Pero yung Linkin Park is Linkin Park. That's a band na binuo ni Mike Shinoda. Siya yung producer nun eh. Binuo nila yung banda. Nag-exist pa yung banda. Nagpalit lang ng kanta. Kahit alam namang hukayin nila si aminin natin, one of a kind ng boses ni Chester. Yes. Kaya lang, wala na tayong magagawa. Iano na lang nila. Yung kanyang vocal cord, wala na. Iano na lang nila yung legacy ni diba? Na binubuhay lang ni nung bagong vocalista, diba? Gumagawa naman sila ng bagong kanta. Kaya lang, syempre, pag nanood ka ng Linkin Park, syempre expect mo kakantahin nila yan, di ba? Naging nila yan eh. So ngayon, ang nangyayari, si Joey G,
pag papanoorin mo si Joey G, hindi siya makakanta ng Forevermore. Kasi may may-ari na. May may-ari. Unless depende sa usapan nila. Pwede siyang sayawin Forevermore. Pero po, sabihin na sa bawal yung bawal kantahin talaga. Depende mo na sa usapan nila baka naman siguro... Isa pang bandang nagkaganyan doon sa Kalye. Medyo talagang... Kalye. Talagang pag yung kay Kian, sa akin lang, pinagbawalan mismo yung gumawa ng pangalan kasi na-copyright. So, medyo ayaw ko masyadong ilayo, pero mas parang naguluhan ako doon sa Kalye Lily na bakit bawal nilang gamitin yung pangalan Kalye Lily na sila yung original na gumawa. Parang yun, kagaya din yun nung nangyari sa Itbulaga. Itbulaga, parang ikinopyright yung pangalan, yung trademark. Na-trademark yung pangalan nila na for sometimes din nila ginamit yung Itbulaga. E80 lang yung ginamit nila. And sa wakas naman, awa naman ng Diyos kasi kampi ako sa Itbulaga, TBJ. Kasi sila naman nakuha naman nila yung pangalan kasi si Joey G talaga nag-isip nun Kumbaga hindi lang kasi hindi pa niya ikina-copyright kasi yung pangalan. Kasi ang kiniklaim kasi nung isang nagke-claim na sa kanila is nasabi trademark. Yung parang sa sa merchandising. Yung merchandising. Iba yun sa mismong identity. Copyright. Pero totoo lang, kung ang nangyari nun is na i-trademark niya ang Itbulaga as a trademark talaga, talo sila doon. Buti na lang, merchandising lang yung yung nakuha nila. Copyright pa rin, pupunta kay Joey. Oo, copyright sa kanya. Pero yung trademark, hindi nila magagamit. As entertainment. Hindi nila. Buti na lang, kahit yung magkamali-mali yung... may buti merchandising lang. Nagkaroon ng mga loophole. Sabi natin, nagkaroon ng loophole sa... Pagkuha nila, pagkuha yun. Buti kang... So, good for the TBJ kasi for the originals. Kasi pag Itbulagas, nang papasok sa isip mo talaga TBJ. Ibang mukha makikita mo, no? Sila makikita mo si Paolo ng mga babae na lang. Paolo Vigioles ba yan? O Paolo ano ba yan? Maraming Paolo, hindi ko kilala. Si Paolo. Yung nakatang Paolo. Ballesteros. Di ba nasa Itbulaga yun? Ng bababae. Bababaihan ka na. Pero idol yung mga yun. Paolo, ang galing niya mag-makeup talaga. Bilib talaga ako. Parang si Arnel. Sarang si Arnel no? Galing. Ang galing. Napaka-artistic niya talaga. Art sobra. Yung talaga, Jowa Pau, sobrang talented talaga nila. At in fairness si Paolo, nung una, nililigawan niya pa si Shara sa di ba? Oo. Sila pa yung love team nun Akalain mo ngayon, biglang iba na. Iba na yung parang din si yan, di ba? Si Ice. Okay. Pwede kay Ice Ice na ngayon. Yung boses niya, hindi walang Ice walang Ice. Walang Ice Ice. Yung boses ngayon, hindi niya binago yung identity, yung boses niya na tulad ng mga singer na nagpalit ng gender. Hindi, it's their choice naman. Wala naman problema doon kay Charis kung gusto niyang baguhin yung boses. Wala na pala si Charis. Si Jake Cyrus. Wala naman problema doon. It's their choice. Body nila yan. Walang problema doon. So, yun nga. Pero balik natin doon kay Joey G. Sabi nga natin, ngayon, ang problema kasi dyan, siyempre, ikaw, kung halimbawa, manonood ka ng concert. Pupunta si Joey G. Sabihin natin, sabay ang nag-concert, side A, Joey G. Sinong papanoorin mo? Wala. Hindi, kung halimbawa nga side A. Halimbawa nga side A or Joey G. Tapos pan ka ng side A. Pan ka ng original. Para sa kakantahin. Iyon nga, ang problema doon, siyempre, ang nangyayari kasi dyan, yun yung reason talaga kung bakit Kasi, kung kakantahin ni Joey G, yung Forevermore, natural, dun siya manonood. Kasi yun yung boses Ngayon, kung bawal siya kumanta ng Forevermore, pwede mo namang, kung halimbawa, paborito mo talaga yung mga kanta ng side A, baka manonood ka ng side A. Ngayon,
kung fan ka naman ng boses ni Joey G, kahit anong kantahin niya. Kahit hindi forever. Kahit sabihin niya, kantahin. Kahit kantahin mo yung kanta ng side ng A1, Backstreet Boys. Basta fan ka ng boses niya. Kung boses ka talaga, fan ka ni Joey G. Kahit anong kantahin niya. Kasi in fairness naman, di ba, nag-guess naman siya sa ASAP, hindi naman laging forevermore kinakanta niya. Ay, nag-guess mo sa saan? Hindi ko alam yun. Hindi, dati sa mga, di ba, mga nag-guess sila sa ASAP, mga SOP, yung side A mismo, yung side A. Nung member pa, nung ano pa, hindi naman laging forevermore lang ba kinakanta nila? Di ba, hindi naman. Iba talaga kasi talaga di ba? Nostalgia. May nostalgia effect talaga tayo na. Kasi, aminin naman natin, sa lahat sa atin, naging part ng buhay natin yung forevermore na yan. May times na, lalo na yung mataas na boses niya. Ako, naging syempre, nagkaroon ako ng ex-girlfriend na pa ni Christine Hermosa. Na Jericho Rosales at Christine Hermosa, forevermore yun, di ba? So, nanonood pa kami sa sine ng buwisit na palabas na in fairness naman, okay naman siguro. Kaya lang, hindi talaga ako mahilig sa mga ganon. Kaya lang, syempre, yung Joey. So, manonood ka ng yung mga ganon, parang hindi, ang pinapanood namin, anong title nun? Ang title nun? Ay, meron pa yung ano ba yun? Ano ba yun? Forevermore ba yun? Yung umiilaw na manggahan? Panday yata yun. Hindi! Panday. Oo, yun nga yata yun. Yung umiilaw yung mangga ng lolo. Yun yung movie nila eh. Basta hindi talaga ako, sorry hindi ako masyadong fan ng... Sino ba? Sorry sa pelikulang Pilipino. Sorry. Pero I'm not a fan masyado. Pero namin napanood talagang yung mga magagandang storya. So... Hindi common. Ito yung mga pelikula nila Ano ba? Ano ba pelikula ni Search ko lang ha. Okay. Online lang kay aga to, di ba? Ano yung pelikulang title Forevermore? Ngayon nandito ka. Forevermore nga, meron sila Forevermore. Hindi, pero teleserye yata yun. Hindi, pelikula siya Star Cinema. Okay. Nag-endorse pa tayo ng pelikula Pelikula Forevermore full movie. Yan nga yun, yung umiilaw na mangga. Ang kwento nun, ikukwento ko para siguro naman. Naalala niyo yun. Siguro naman, napanood nyo na yun. Diyos ko. Hindi pa. Kasi hindi nila, si Christine Hermosa, nagtatrabaho siya sa lolo ni Jericho Rosales. Okay. Na siguro napanood ko sa TV. Manggahan. May-ari sila ng ektarya ng manggahan. Tapos, magkababata sila ni Jericho. Okay. Si Jericho, tumira na siya sa Manila. Spoiled brat na siya, ganyan-ganyan. Ngayon, ito si Christine. Si Christine, siya yung namamahala dun sa, parang, siya yung katiwala. Sa farm. Okay. Ngayon, parang yung manggahan na yon is, parang, tawag dun? Tawag dun, meron silang sinasabi na, magic, parang gano'n na, matamis yung mangga pagka yung may-ari is nagmamahalan. Okay. Namatay na yata yung asawa nung lolo niya. So, di namatay na. Lolo ni yung lola, parang yung lolo, heartbroken. Na. So, maasim yung mangga. Hindi matamis. Hindi mabenta masyado. Ngayon, si Christine Hermosa, nung dumating si Jericho, childhood love niya. Asang-asa siya na parang, yung parang babalik yung tamis na sila yung magiging magkatuluyan, gano'n. Meron pa nga silang puno doon na ang pangalan ni Jolina Marvin. Parang ganyan. So, ayun. Na-stress ako sa pinanood ko. Dahil? Shoutout sa'yo! Tala! Hindi ko papanoorin yan kung hindi dahil sa'yo. So, yan. Tala? Si Crystalline. Okay. Ex namin ni Lark. Kala ko Kala ko yung isa. Pero, yun. So, hindi yung isa, Diyos ko. Kala ko.
hindi kinalimutan ko na lahat ng pinanood ko. So, ayun, balik tayo sa kwento. Nung una, syempre, si Jericho, ayaw niya, ganyan. Ngayon, naasar pa nga siya kay Christina Hermosa kasi halatang patay na patay sa kanya, di ba? Ngayon, nilait-lait niya, parang gano'n. Gusto mo lang namang lumapit sa akin kasi gusto mo matuloy yung parang kwento ng manggahan na to na magkakagusto ako sa'yo, ganyan. May girlfriend si Jericho nun. Parang gano'n, may girlfriend siya. Ngayon, napahiya si Christina Hermosa. Parang, inano niya na, parang in-ignore niya na si Jericho. Okay. Tapos, tinuloy niya na yung parang, ewan ko, basta parang aalis na lang siya dun sa manggahan na yun eh. Okay. Parang meron naman siyang other opportunity eh. Kaya lang, gusto niya nung tulungan talaga yung lolo. Tapos yun, alam mo na yung typical Pinoy na story na kung kailan in-ignore si Jericho, bigla siyang tapos siya na yung nagpapansin. Tapos, ang nakakatawa doon, nung nagmahalan sila, umilaw yung mga mangga. Umilaw yung manggaan. Kaya kabisaw din ang panood mo. Sabi ko nga sa'yo. Hindi kaya may ilaw yun? Christmas lights? Umilaw yung manggahan. Basta yun. Yun. Tapos, tumamis na ulit ang mangga. Pakit to pala. Mga alitap-tap. So yun na yun. Okay. So yun yung So, yung Forevermore, may mga, sabi ko sa inyo, memorable siya sa akin. Kasi alam ko meron akong napanood na... Ang dami kong tanong. Ang dami kong tanong bigla. Paano tumamis? Hindi, ako na. Paano tumamis? Kasi nga daw, pag may nagmamahalan yung may-ari. Bagay. So ano bang kinalaman sa chemical compound ng mga magmamahalan nila? Baka naman yung time na umasin yun kasi yung lupa ay masyadong acidic nung time na yon na maraming rain acid. Siguro, sabihin na natin fantasy talaga siya. For sure pa yung manggang yan, baka pa yung makabili, baka makatipid ng kuryente. Nailaw eh, no? Mahal ang kuryente ngayon. So, yun. Ang punyetang palabas. Sorry po na. Yung palabas na yun ayun, so memorable sa atin ang Forevermore. So nakanta rin yun, malamang Forevermore. Malamang side A ang kumakanta nun. Tapos meron pa siguro nung mga JS prom natin, mga siguro may mga sinayaw kayo sa Forevermore na kanta. Siguro, lalo na si Patrick, ang daming sinayaw. Forever. Ang daming sinayaw ni Patrick. Wala kang siya sinayaw eh. Naisayaw mo ba si Aw ng Forevermore? Hindi yata, iba yata yung naisayaw ko nun. Hindi nga yata tinugtog yung Forevermore. Yung time yata natin, hindi na masyadong ganun. Pero nung usually JS Pram, tumutugtog siya, Forevermore. Sa video din, kinakanta rin naman sa video yung mga matataas ang boses, nairit. Ano pa ba? Ang naiisip kong Forevermore, yung kanta ni Sarah Geronimo, To Love You. May kanta, ayun, parang pelikulang series yata to. Forevermore? Kay, si itong dalawa. Sino yan? Dolce Amore yan. Dolce, ba't Forevermore series? Ay, ni-remake nila yung Pangako Sa'yo yata. Ay, ano yun? Pangalan no? Forevermore series. O baka ginawa nila ng may series. Milo din kaya yung mangga rito? Ay, hindi ko alam. Baka yun nga, ginawa. Kasi ang daming ni-remake na palabas ni Jericho tsaka ni Christine. Di ba ni-remake din yung Pangako Sa'yo? Ginawa naman ni... Di ba si Claudine Barreto yun? Hindi. Pangako Sa'yo, si Jericho tsaka si Christine Hermosa. Ni-remake ni Daniel Padilla tsaka ni... Catherine yan, hindi Catherine kasi yung... Catherine Bernard. Ngayon, ang nangyari doon, di ba, ang original na Amor Powers tsaka si... Pangalan nun, yung isa, yung kalaban ni Amor Powers. Basta si Yula tsaka si Yula tsaka si Jean Garcia. Naging si... pangalan nito, ex Nino. Talagang wala na ako. Hindi, ex ni... Nino, sige.
Ex ni John Lloyd, ex ni pangalan Dami nito? naging ex si John Lloyd. Hindi, ex ni John Lloyd, ex ni Derek Ramsey, Angelica Panganiban, tsaka si Jody Santa Maria. Okay. Sila yung pumalit na more power sa Actually, sila nga yung pero mga Katniel fans, yun lang yung napansin ko noon. Nag-ano kasi yung dalawa, yung parang sila yung madalas ko nakikita sa reels. Siguro kayo napapansin nyo yung Katniel. Ako hindi ko sila masyadong napapansin. Masyado kasi, Age nyo kasi yan. Kami kasi hindi namin sila age. Kahit ganito age ko eh. Hindi ko masyado. Hindi kasi tayo mahilig sa drama ng mga kabataan natin. Sa bagay, lalaki kasi kami. Hindi ko masyado. Problema natin para maging Super Saiyan. Mas problema namin kung paano maging Super Saiyan tsaka paano mag instant transmission kaysa sa problema ng Katniel. Love life. Sabihan mo. Mga pangako. Pero okay na naman si Kat tsaka si Daniel. Huwag nyo nang intindihin yung problema nila sa pangako sa'yo. So, yan. Ano pa ba? Mga Forevermore yan. So, ano pa kanta ng side A? Naging kasi... Ano bang mga kanta ng side A na Usually, alam ko kanta pero hindi ko kabisado yung title kung sino kumanta. Oo, minsan ganun eh. Alam ko kantahin pero hindi ko kabisado. Ay, side A pala yan. Ganun ako hindi ko... Tingnan natin sa Google. So many questions, tell me. Ayun, got to believe in magic. Got to believe in Sila din magic. pala yun? Yes. Yun, tuloy pa rin ako. Meron po eh. Top 10. Side A. Ito, gusto ko tong kanta nila na to, Let the Pain Remain. Set You Free daw. Set you free, okay. Tell me. Nais ko. So many questions. Tuloy pa rin ako. Huwag na natin ituloy yung pagkanta-kanta natin, baka mawalan tayo na subscribe. Oo nga. So yan. Yung kantang yun, mga pala, naalala ko yung kantang yun, so many questions but the answer is so few. So many questions. Yun, medyo, kasi napaka-dramatic yan nung mga panahon ng high school tayo eh. Oo, ang dami-dami nating tinatanong. Bakit hindi ako crush ng crush ko? So many questions. Palabas din yun Nagpalabas din yan. Di ba? Ano naman yun? Jadine? Jadine? Hindi ko alam. Yung bakit di ka hindi, si ano pala yun? Si Kim Chu. Bakit hindi ka crush ng crush mo? Hindi ako talaga fan ng mga... Diary ng pangit pala yung kay Jadine. Okay. Kita nyo na, ako ang pinakamaraming alam sa amin sa mga ganyang palabas. Movie, hindi ako masyado ng mga... Sa teleserye. Hindi ako mahilig sa mga love story masyado manood. Hindi ako mahilig sa love story, pero aware kasi ako sa mga palabas na Ang hindi ako aware siguro yung mga kanta. Yun, hindi ako updated sa mga kanta. Hindi naman ako, hindi ko na masyado ng mga kanta dati. Ngayon, naririnig ko na lang, puro apatu-patu-patu. Hindi ka nga, ikaw, ako nga, Ice Cream Miami. Ice Cream Miami. Tsaka yung good. Tsaka yung ngayon, mga naririnig kong kanta, apatu, tapos yung, ano pa yung isa? Yung mga trending na sa'yo ngayon. Salamin. Puro kanta ng Bini. Bini yan. Medyo... Diba, mga Blooms! Blooms? Blooms ang tawag sa ala Blooms. Pero si Bruno Mars ang Bini kumanta ng Blooms. apat Okay. Bini Blooms. Kasi... Ay, hindi ko alam bakit Blooms. Basta Bini Blooms. Ano ba yun? Yung... May mga soldier, tawag-tawag mga pants. Wala naman kanya kasi dati sa atin eh. Basta't pants ka nung di ba? Oo. Mas alam ko pa nga yung kanta ni ni Michael B. Si Yaki. Yeah. Gusto ko yung kanta ni Michael B. yung DJ. Pag kinanta niya sigurado, dami mga galit. No? DJ Bombay. Dami mga galit sa may racist. Kasi kinakanta niya sabi niya. Uso ngayon. Di ba, nung dati ang nauso, yung tang-tang-tang-tang-tang. Ting-ting-ting-tang-tang-tang. Puro, hindi ko na alam mo, last, yata yun? Last year ba yun? Last year, ang Christmas party, ang mga sinasayaw, puro ting-ting-tang-tang-tang. Ngayon, puro apat-apat. Ito malamang.
Apat yun. Naranasan ko ngayon mag-Christmas party sa ay ako talaga sumayaw, pinasasayaw, pero hindi talaga sumayaw. Ang pinasasayaw sa amin, baby shark. Buti na lang ako talaga. Bini, yung pantropiko, salamin. Buti talaga ako, wala na ako sa yung mga corporate job na may mga sayo-sayo na yung kailangan yung mag-perform para sa Christmas party. Department lalo pag bago ka, pag iinitan ka talaga, kailangan sumayaw yung mga bago. Tapos magpapanggap kang natutuwa kang naririnig na kumakanta yung CEO nyo. Papalakpakan. Kapalapangan pero nasar ka lang naman. Kakanta yung CEO nyo. Uwi ka na. Sintonado naman. Uwi ka na. Gusto mo nang umuwi. Huwag hindi ka muna umuwi. Kakanta yung na. Hindi. Huwag ka muna umuwi kasi may rapol. May rapol. Yung pala kakanta. Nako. Uwi ka na. Bawal kayo umuwi. Kailangan ng audience. Oo, kasi kawawa naman si Sir. Si Ma'am. Walang papalakpak. Yun nga, copyright. Alam ko sa mga fan ni Joey G, it's unfair. Pero kita niyo naman si Joey G mismo, hindi siya nagrereklamo. Kasi alam niya, naintindihan niya yung point. Mas maganda na rin na magkaroon siya ng mga kanta na sarili niya. Para hindi siya makilala. Tsaka maganda naman ang boses ni Joey G. Okay naman siguro ang kantahin niya na hindi side A, di ba? Sa mga link niya. Kantahin niya yung kanta ng Touch My Tralala. Bending Ding Dong. Okay nga, kantahin niya yung di ba? Wala na si Chester. Baka abot niya. I put my kami kasi, wala nang kami kasi, di ba? Kanta na kami kasi. Kasi, ito nga ang Eraserhead. Or pwede siyang gumawa ng panibagong kanta. Original. Di ba? Original siya. Eraserheads, di ba? Eraserheads, aminado sila. Since wala ng bandang Eraserheads, nagsasama-sama na lang sila para sa pera. Reunion concert. Di kung gano'n din lang at kakantay niya, kung gusto niya, request niyo mag-reunion concert sila. Di ba? Mag-do it sila ng bagong vokalista nung side babae na ibang vokalista nila, no? Ay, hindi ko alam. Kasi hindi ako, ang alam kong babae ang bagong vokalista, Linkin Park. Ito yata yun, no? Yan ba side A? Yan ba? Hindi ko alam kung ilan lang side A. Basta alam ko, yung mahaba lang buhok. Kaya nga si Joey G lang talaga yun. Ito lang kung ilan yung nasa likod. Isipin mo nga, Street Boys nagulat nga ako si Excel Sebastian, Street Boys pala yun Talaga? Mga bago. Original member. Original pala siya. Kaya siya kakilala nila Bong Navarro. Original member siya. Sila Danilo Barrios, Danilo Barrios kilala. Mga second na lang dumating. Pangina si Excel third? Original nga. Original talaga siya? Original member. Umalis siya. Nagtayo siya ng museum. Tapos nag-scam. Tumakbo ng Japan. Okay. Ano yung Excel? Kamukha ni Spencer. Kamukha sila. Actually, nung original na... Ano ba yung Excel X? YEXEL. YEXEL. Actually, ang original na Street Boys. Ang kilala ko. Okay. Nga, kamukha nga ni Spencer. Actually, ang original na Street Boys, ang kilala ko lang talaga dyan, si Bong Navarro. Alam mo kung bakit? Kasi siya yung distinguish mo kasi siya yung payatot. Hindi, kilala ko talaga sa kanila is si Spencer. Si Spencer kasi yung unang sumikat. Kasi love team siya ni Aiza Sigera noon. Diba? Kaya kilala ko si Spencer. Si Danilo Barrios is... Ano ginagawa mo pa? Ay, sorry Nagchat-chat sa akin. Hindi pala nakalap. Minutang sa cellphone. Nagulat ako, nagsasend siya ng kandila. Bakit? Tapos Halloween. Napipindot pala. Bakit naman? So yun. May pag-iyak pa. Nagulat ako. So yun.
Siguro naiiyak siya kasi hindi na makanta ni Joey G yung Forevermore. Tapos nagagano siya ng kandila. Parang pinitay. Ayun. Pinuranan niya. Nag-send siya ng kandila. Napipinot ko pala. Unlimited ka siya. Nagulat ako. Sabi ko, sino yung nag-message sa akin? So, yun. Patrick pa. Tapos ano pa, ang masasabi ko siguro, yun nga, gawa siya ng sarili niyang identity. Tapos, compose siya ng sarili niya. Kasi marunong siya mag-compose eh. Tapos, speaking of sa mga ganyang compose, Hindi mo siya mahirapan. yung ano, isama na rin natin siguro yung ginawa ni Michael B. Gumawa siya ng bagong parody, di ba? Yung parody niya is tungkol sa mga singer ng kantang Pilipino na ang accent naman ay English. Yun yung ano niya, pinaka-latest na parody niya. Ngayon, dilaw yata yun, pinalitan niya ng hilaw. Hilaw. Kumbaga, Pinoy na hilaw kasi nag-ano ka, kumakanta ka. Kumakanta ka ng ano, ng kanta ng... OPM ka, pero... Oo, OPM ka. Iba yung ano. Yung accent mo is, kunyari, slang ka. sinag, ano, slang. sinag, parang gano'n. Parang OPM ka na parang... ano ka? Iba na yung... accent mo gano'n. Tono mo na parang hindi OPM. Actually, masasabi ko, siguro, example niyan is best example na ni si Martin Nievera. Si Martin Nievera, pag pinakinggan mo, magsalita siya is English pa rin. Kasi hirap siya mag-Tagalog dati. Hindi, eto nga, English pa rin siyang magsalita. Kahit hanggang ngayon, more on English pa rin siya. Pero pag kumakanta siya, kahit isang saglit, napakaayos ng pagtatagalog niya. It's very Filipino. Pinag-aaralan niya kung paano niya ano. Pero pag kinanta niya ng live, minsan napapa-islang. Pero yung recording niya, pinag-aralan niya talaga. Siyempre, hindi niya makukuha yun ng... Pero itong mga kumakantang to, ano ba yun? Hindi sila marunong Tagalog? Yun nga yung sinasabi ni ano eh. Sabi nga ni Michael B. dun sa kanta niya eh. Nasusuka siguro yung guru mo. Parang ganon ka sa Pilipino kasi yung kantang may accent niya, di ba? Para ang hirap daw kausap. Pero Pilipino yung kanta mo. Ano naman, in fairness din naman sa ngayon, mga kabataan ngayon, karamihan kasi ng kabataan ngayon, mga anak nyo, may mga accent mga anak nila kasi kakapanood ng Peppa Pig. Peppa Pig kasi nakaka-develop British siya pagkasalita. British. Tsaka puro English yung pinapanood na ngayon. Kasi nung panahon namin, Mr. Bean, hindi nagsasalita. O kaya Batibot. Batibot. At iba pa. Siniskwela. Mga dating mga salita na. Learning show. Yung siniskwela is science siya pero in Tagalog way. So, tsaka yung matinik. Medyo hindi ko na pa rin yung matinik. Naalala ko pa yun nung matinik. Kasi nahihirapan sa mat nung nagparapan. Rest in peace sa aming barkada na si Chester Morales. So, rest in peace sa'yo. Pero, meron kaming natutunan doon ni Reggie eh. Nakikitambay kami noon, nanonood kami ng matinik. Parang nanonood kami noon. Tapos, sabi nung bata, kalahati plus kalahati equals 1 whole. Kasi, parang, sabi namin, parang tanga naman niya, Kasi, syempre, high school na kami. Sabi ni Chester sa amin, hindi naman kasi para sa inyo yan. Para yan sa bata. Hindi yan. Kasi pinagtatawanan namin. Oo nga naman, hindi naman. Di ba? Doon makikita, may mga perspective din talaga bawat isang tao na mapupulot mo. May mapupulot ka sa bawat tao. Kasi kami ni Reggie noon, syempre. Alam namin yan. Magaling kami sa math. Konti lang. Parang inaano namin. Parang tanga naman itong palabas na to, ganyan. Hindi naman design yan para sa amin. Design yan para sa bata na gusto nilang turuan ng math. So, yun, makikita mo rin talaga na Tas, yun nga, rest in peace sa aming tropa, Chester. Kami na rin nilang nawala. Oo. So, yun. At isa na rin sa nawala na nga ng karapatan si Joey G. Forevermore. Nakantay ng Forevermore. Pero pwede mong sayawin. Isa lang masasabi ko. Pwede niyang kantahin.
kantahin sa banyo. Basta wala nakakarinig. Hindi, pwede niyang kantahin na may nakakarinig, pero wag yung paid. Siguro. Siguro kantahin niya sa video, okay. Okay lang. Kung kasi alam yung video nila, di ba? Christmas party. O kaya. Pero dapat hindi siya invite sa Christmas party tapos binayaran siya, ha? Ano siya? Christmas party nila, ng side eh. Pwede na, So, yun. Reunion. Yun din kasi, siguro i-wrap up na lang din natin. Kasi kailangan din nating matutunan yung mga rights na Yes. So, kasama yan sa rights. So, tayo, sabi nga ni ang aming paboritong attorney, si Attorney Libayan, when emotions are high, intelligence is low. So, kung uunahin natin yung yung emotion natin na hindi bagay talaga sa kanya yung kantang Forevermore, makukulong siya. O kaya magmumulta siya. Pagpipilitan nila, hindi, boses ko yan. Hindi naman. Hindi. Kung yung baka yung kinita niya sa gig, kulang pa pang bayad sa penalties. Intindihin natin kung paano nag-work yung batas. Tsaka yung mga copyrights tinatawag. Tsaka syempre, ikaw din, kahit naman ikaw, halimbawa, ikaw yung gumawa. Kasi ikaw gamitin ng iba, hindi nagpapahal. Kunyari, ito, nagbablog kami. I-green skin tayo. Kami, yung inaano namin, kunyari kami, nagbablog kami, ang ginawa namin is, nag-share lang kami ng, nangunguha lang kami ng video ng iba, yun yung pinapost namin. Hindi kami talaga yung nagko-content. Syempre, kawawa naman yung nag-production ng ibang video na yon. Sila yung naggasto, sila yung nag-isip, nag-effort. Parang ganun din yun eh. Usong-uso yan ngayon sa Facebook eh. Kung mali, panoorin nyo to. Hindi naman nila video. Tapos ang dami rin sa Facebook, totoo lang, yung mga reels na, yung iba kumikita, nagre-reels ng kung kani-kaninong video na ninakaw. Kami, medyo mababa pa yung production level namin kasi Insta360 lang yung gamit namin. Insta360 baka naman. Tapos laptop na mumurahing mic, mumurahing ngayon nga may ilaw na kami sa harap para medyo hindi na kami si Reggie. Para hindi na may contrast naman yung ilaw. Hindi na magkakala yung kulay namin. Lalahit ako ni Patrick. Kasi minsan may din ako sa video eh. Ayos lang naman sa inyo, at least may buhok pa ako. Pero bakit na nakuha ako? Umuurong na nga lang. Pero may tali pa ako sa Isipin mo, nagkakuto pa siya nan. Kawawa yung kuto. Wala matira. Sabi niya, Malnourished na nga eh. Sabi yung kuto, saan ako magtatago? Ano ko to? Nilalamig ako. Ganyan ako eh. Ano to? Ang alaga pimple na. Buti nahuli mo. Wala na pagtago, kawawa naman. Aawa rin nga ako eh. Pwenta payat eh. So yun, maliit lang yung production namin kahit paano. We're trying na makapag-content. Yung content namin is ganito lang, pero at least it's something na tingin namin in a way makaka-uplift din ng mga Pilipino, matulungan silang makaintindi ng mga something na alam namin or may idea kami. Hindi kami nagdadaning Kruger na nagmamagaling na alam namin lahat. Marami kaming hindi alam. Lalo na ako kasi hindi ako graduate. So, marami kaming hindi alam. Kung meron kayong alam na gusto niyo i-share sa amin or gusto niyo matutunan, comment niyo. Comment na sa baba. Maano naman namin, kami ay open kami sa mga ganyan. Kung naniniwala kayo na ang sugal lang makakapagpaunlad sa atin, di sige. Go kayo dyan. Hindi, post nyo, i-depend nyo. Baka sakaling mapaniwala. Baka maliwanagan kami, di ba? Malay nyo, totoo naman pala na sugal lang magpapayama sa Pilipinas. Oo, malay mo, maging Macau tayo. Maging Macau. Maging casino na tayo ng lahat. Las Vegas tayo. Di ba? Malay mo, ganun pala talaga. Na kinasal ka ng umaga, divorce ka na sa gabi. Las Vegas. Ganun din eh. O kaya, pwedeng casino nga tayo. Puro casino na ang buong Pilipinas. Tapos,
tayong mga nakatira dito, walang pangsugal. Kasi yun ang trabaho natin. Kasi yun ang trabaho naman natin. So, mag-serve sa mga nagsusugal. So, yun, tignan natin kung ano yung yung point of view nyo sa point of view namin pag open naman kami sa ganyan. So, yun lang, yun nga, aralin nyo yung mga, wag tayong maging emotional, hindi ka favorite mo yung kanta ni Joey G, na siya yung kumanta, siya na yung may karapatan doon. Meron talagang proper way na kung sino yung masusunod sa paggamit na. So, yun lang. Bye-bye. 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 Bye-bye.